no, na kayang abutin ng ating gawain. So we are here because God says, yan, sabi niya po, speak to the world about my mercy because it is the sign of the end times. So ito pong divine mercy is senyales po ng palatandaan ng wakas ng panahon. So why we have the divine mercy? It is because God wants us to recourse on His mercy. And God wants us to understand that the coming of the end times is too near for every one of us. Kaya po, ang ating pong community, ang ating pong foundation, pumupunta sa mga iba't ibang lugar to help people, yan, para apalalahanan na kapag tayo daw po ay bumaling sa awa ng Panginoon, tayo makasusumpong ng huling pag-asa ng kaligtasan. That's why we are in different places. No? Not only here in this place po. No? Meron tayong mga iba't ibang programa ng ganito sa Visayas, in other provinces here in Luzon po. No? Not only here in Metro Manila. So, bigyan ko lang po kayo ng preview kung paano po nagsimula ang Divine Mercy Devotion. So, this was started through sa isang batang madre. Ang pangalan niya po ay si Maria Helena Kowalska. She was born in Lodz, Poland at the year 1905. So, 10 po sila magkakapatid, pangatlo siya doon. Of course, on her younger age, at the age of 7, no, siya po ay nakaranas ng unang tawag ng kabanalan ng ating Panginoon. Kaya nga po, nung naranasan niya yung pagtawag ng ito ng ating Panginoon, 13 years after, ay siya po'y pumasok sa pagiging isang madre. At pumasok po siya sa kumbento, doon niya po hinubog yung kanyang sarili sa pagdadasal, pananalangin, at upang alamin kung ano ang tawag ng kabanalan sa kanya ng Panginoon. At mula po doon sa pagpasok niya sa kumbento, doon po sa Vilnius, Poland, no, 1931, nagpakita po ang ating Panginoon sa kanya. Doon po mismo sa kumbento kung saan siya nanunuluyan. At mula po doon, no, ay doon na rin po nang simula ang revelation ng Divine Mercy para sa kanya at higit sa lahat para sa atin po. And of course, 4 years after po ng pagpapakita ng ating Panginoon with the help of the spiritual director of Sister Helena Kowalska, ay siya po ay nangalaga ng tinatawag po nating diary. So sinusulat niya po doon lahat ng mga messages ng ating Panginoon sa kanya. And of course, the message of the Divine Mercy for every one of us. And even all of those promises na sasabihin ko po mamaya with this devotion, that was derived from the diary of St. Faustina. So, 1938 po, St. Faustina ay hindi nabigyan ng mahabang panahon para mabuhay. No? She was died at the age of 33. And that was in 1938. Pero po, what is relevance here during her death is actually, sabi niya po on her vision, na sabi niya sa diary niya, na sa kanyang kamatayan ay hindi magtatapos ang pagpapalaganap ng Divine Mercy. But this would just be the start of her mission. And actually, the reality, no, katotohanan na itong vision niya ay totoo. It's that we are here in your office, di ba po? And we're here with the Divine Mercy in your place, no? And so hopefully soon with your home din, di ba? Para makilala siya ng inyong mga family. And right after the death of Sister Helena Kowalska, by the way po, nung pumasok siya ng kumbento, ang pangalan niya po from Helena ay naging Faustina. So kaya mas kilala po siya bilang Maria Faustina Kowalska. So si Sister Faustina, after her death, at the year 1939 po, no, to 1941, yan po yung pagsiklab ng First World War. No, yung Second World War, World War II. Yan, that is yung una ay yung pangalawang pandaigdigang giyera. So, ang Poland po, kung saan nagsimula ang Divine Mercy, ay of course, nasa pagitan yan ng dalawang malalaking bansa na naglalaban-laban din during this World War II, which is the Russia and the Germany, di ba? And we all know, pag nasa gitna, isa sa mga lugar na talagang damaged and totally distracted, yung lugar na yun. No? And Poland po is actually in between Russia and Germany. And during this time, no, na kung saan po nagsimula yung Divine Mercy and where the Divine Mercy was known and heard and accepted, no, yung bansa po ng Poland, specifically po, no, yung lugar ng Vilnius at Krakow, kung saan siya po ay unang kinilala, those places where
protected by the Lord. So yung dalawa pong lugar na yon ay hindi nasalanta o nasira. Yung mga bomba po ng mga panahong yon sa dalawang bayan ay hindi po sumabog. At isa po ito sa mga ang Divine Mercy po ay naging isa sa mga kalasag at lakas ng mga tao ng panahong iyon. Kaya nga po, maraming mga tao ang na-convert at lumapit sa ating Panginoon. And of course, the Divine Mercy was started to be known in Europe. At nakarating po ito sa Vatican. Kaya nga po nung nalaman ng Vatican ang tungkol sa pagusbong ng debosyong ito, na ang taong pong 1959, pinaban. So, pansamantala, na pinatigil ng Vatican ang devotion ng Divine Mercy. So while all of a sudden, where there is already conversion happened during that time. So ito po yung kinagandahan ng ating simbahan. No? Ang ating pong simbahan, hindi siya basta-basta tumatanggap ng kahit anong debosyon na walang sapat na basihan, pagsusuri, pag-aaral, para tanggapin. And that's what happened during that time. Kaya nga po, at the year 1965, isa pong arsobispo galing sa Krakow, Poland, no? Ang pangalan niya po si Karol Wojtyla. Siya po yung kardinal ng panahong iyon sa lugar na iyon. Siya po yung nag-umpisang magsuri. No? Siya po yung nag-conduct ng tinatawag natin informative process to study about the life of Sister Faustina and the revelation of the Divine Mercy with the use of the diary na kung saan naiwan ni Sister Faustina during her death. So sa pamagitan po nun, sinaliksik nila kung totoo nga bang may buhay kabanala si Santa Faustina at totoo ba ang nilalaman ng revelasyon ng Divine Mercy. And to tell you honestly po, it takes 19 years bago lang po pinawalang bisa ng Vatican ang una niyang desisyon ng pagpapahinto dito. Matapos po ang lumabas na resulta sa pag-aaral at pagsusuri ni Karol Wojtyla, ay ibinalik po ang pagpapalaganap ng Divine Mercy, not just only in Poland, but of course all over the world. And 6 months after the resumption of this, ay si Karol Wojtyla naman po was assumed to be the next pope of our church. And he was known as si Pope John Paul II po. So sa pamagitan niya rin po, mas nakilala ang Divine Mercy sa buong mundo. And siya rin po ang nanguna sa pagpoproseso sa pagiging banal ni Sister Faustina. No? 1993, she was beatified as Blessed Faustina. Unang yugto sa pagiging banal. And 7 years after, yan, sa pamagitan po ng dalawang panalangin na kung saan ay nagkaroon ng kagalingan yung mga tao. No? So, si Sister Faustina, which is called Blessed Faustina, at the year 2000, she was canonized as Saint Faustina. And the first ever saint of the millennium. No? And, ayun po, kasabay din po dito yung proclamation ng celebration po ng tinatawag nating Divine Mercy Sunday. Ayan. So, and of course, si Pope John Paul II din po, di ba? Soon, he was also being canonized as Saint John Paul II. So, meron po tayong dalawang saint of mercy. Kaya kung meron po kayong mga prayers, you can ask for the intercession of Saint Faustina and Saint John Paul II. Yan. So, paano po tayo magdedebosyon? No? So, now the Divine Mercy is at your office. No? And of course, paano natin siya higit na matatanggap o yung kanyang pagpapala ay higit na matatanggap? At paano natin uumpisahan yung pagiging kaisa ng Panginoon? So, we have here 3 messages on the Divine Mercy. Mas mabilis po natin siya matatandaan with the first 3 letters of the alphabet. Yung A, yung B, at saka yung letter C. So, yung una po, A means ask for His mercy. God wants us to approach Him in prayer constantly. Palagian po nagdadasal at hinihingi yung kanyang awa. Kasabay po nito, ang paghingi rin po natin ng ating mga kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan. And for that, God will, of course, shower His mercy for all of us. So, kaya importante po na lagi nating hinihingi ang awa ng Panginoon. Letter B naman po, ang ibig sabihin nun is be merciful. So, maging mahabagin. So, everything naman po that we have is a mercy from the Lord. Amen? At yung lahat po na natatanggap natin sa buhay natin, na awa ng Panginoon, nais niya naman po na ito ay ma-extend natin sa bawat isa. Hindi lang sa atin. Binigyan tayo ng lakas ng Panginoon, binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon, binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Itong mga bagay na ito ay nais din na i-extend natin yung natatanggap natin mula sa Panginoon patungo sa ibang tao. And sabi nga po na ating Panginoon kay Saint Faustina, no, sa diary,
7:4-2, you are to show mercy to your neighbors always and everywhere. So, kaya po yung ating community, yung ating pong foundation, ang mga programa niya po ay kung paano tayo makapagbibigay or makatutulong, maibahagi ang awa ng Panginoon sa bawat isa. So, just to give you a short preview of our programs po, no? We have here sa mga corporal and spiritual works of mercy. Ito po, biblical po ito. Mababasa niyo po ito sa gospel na kung saan sa mga bagay na ito ay kapag ginawa po natin siya, ibig sabihin po nun, ginagawa rin natin siya sa Panginoon. And our community, one of its program is previously po, itong ginagawa namin, Biyayang Bigas program. Although it was stopped, pero po we resumed today, we resumed this year, yung tinatawag po nating yung feeding program. Yan, so nung nakaraan po linggo, sa nakarang Saturday, actually I'm from Malabon chapter po, no? Sa chapter po namin, yan, nag-start po kami doon magpakain ng mga poorest of the poor, yung mga tao nasa lansangan. Yan. So, those are parts of our programs here in our community. And for spiritual side naman po, meron naman tayong mga iba't ibang sessions. Yan. Katulad po ng healing sessions, yan, mga prayer meetings for guidance and counseling. Yan. So, yun po yung mga programs ng ating community. Again, ulitin ko lang po, no? A is ask for His mercy, be merciful, and yung letter C po, ibig sabihin yan is completely trust in Jesus. You know po, the only secret for us to receive the graces of the Lord is dependent upon our trust to Him. So, the more we trust to God, the more mercy we receive. No? Not the trust of other people to the Lord, but of course, our trust to God alone. Yan. Sige po. So, mabilis na lang po, no, for the last part, the 5 elements and yung iba't ibang pangako po ng divine mercy. Sa bawat elemento po ito, it contains promises of the divine mercy. So, unang-una po dyan sa element natin ay ito pong image ng divine mercy. So, katulad po nung sabi ko sa inyo kanina, di ba, God appeared to Saint Faustina, and from then, Jesus himself asked Saint Faustina to draw him kung paano po siya nakita, no, nung mga panahong iyon. And that's why we have this image of the divine mercy. Ayan. So, kung mapapansin nyo rin po, no, the image of the divine mercy is quite similar with other images of Jesus in our church, no. Pero ayan, bigyan ko lang po kayo ng konting description kung bakit ganyan ang larawan ng ating Panginoon. And that was also addressed by Jesus, Saint Faustina. Jesus wearing white robe, meaning to say po, kasi this is an Easter God. Yung Diyos na nabuhay na mag-uli. Kaya kung makikita mo po yung images niya, may mga, ano pa rin siya, mark nung pagkapako mula sa krus. And of course, may makikita ka po dyan yung pinakamahalaga, no, yung dalawa pong sinag, the red and the white rays, which has symbolism po. No? So, sabi ni Lord, yung dalawang sinag na ito ay sumisimbolo sa, yung mapula po, sumisimbolo po yan sa dugo. No? Dugo na nagbibigay buhay. Sabi po na ating Panginoon, matatanggap natin itong dugo na nagbibigay buhay kung tayo po ay regular din na tumatanggap ng sakramento ng Eucharistia. So, nagsisimba po, di ba? Tapos nangungumunyon. Importante po iyon, may komunyon. Kasi may mga nagsisimba po na nagsisimba lang, pero hindi nangungumunyon, di ba? So, ibig sabihin, we do not receive the life from the Lord. Kaya importante po na tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon. So, yun po yung pinaka-sacrament, yung Eucharist. And this white race po, no, it symbolizes water that purifies. So, paano naman tayo makakatanggap nito or paano natin siya matatanggap mula sa Panginoon? If we continuously accept, no, actually, initially, natatanggap natin yan during baptism. Pero syempre po, habang tumatagal, nagkakasala, amen, paulit-ulit. Yan, but for us to be cleansed by the Lord in our life, tayo po dapat ay tumatanggap din ng sinasabi niya sa sakramento ng kumpisan. So para po mas nalilinis tayo, may buhay at kalinisan sa atin sa araw-araw. And you know po, what's the promise of this image? No, at kaya kami po natutuwa kasi meron kayong image na naiwan dito, noong unang enthronement. No, so the promise of this image is actually, sabi ng Panginoon, kung sino po ang magbibigay pitagan, who will venerate this image, no?
will not be perished. Hindi po sila mapapahamak. Which has truly happened, no, sa ating community. Not just only once, not just only twice, but many times. Kaya nga po ito enthronement, isa sa mga strength ng aming propagation is of course the testimony of all the households and even offices on how Jesus himself protected the entire places. Sa mga opisina po, paminsan, because of the image, yun, nakita lang na nandoon yung image na ka-enthroned, di ba? Usually, kapag mga tanggapan, prone siya sa mga robbery, di ba? Prone siya sa mga scam, etc. But there are times na kung saan kapag nandoon yung imahen, o meron silang sariling imahen, they kept on venerating it. God is always protecting them. Lalong-lalo na po sa mga small businesses namin. Ayan, ang daming mga naakitan dyan na kung saan muntik na silang manakawan, muntik na silang pasukan ng mga criminals, but of course, the Divine Mercy is always protecting them. Kasi nandoon po yung promise. Sa mga household po, yung mga sunog, ganyan, lapit na masunog yung bahay, but tinaas nila yung image, and they said, Lord, thy will be done. And then, all of a sudden, yung mga houses, or yung sunog, lumilihis o nahihinto, yung paglaki or paglayag ng apoy. So those are just simple blessings, but of course that symbolizes the protection of God for all of us. And even us, no, kahit tayo po ay nasaan, nandoon yung protection ng ating Panginoon. Even at the hour of our death, no, the Lord will always there for us to be protected by Him. Pangalawa po, yan, meron naman po tayo dito tinatawag na Divine Mercy Chaplet. So, nakakapag-chaplet pa po ba kayo? Hindi na. They still remember how to pray the chaplet po. Maybe nakalimutan na rin. But mamaya po, no, turo po ulit namin sa inyo kung paano po yung Divine Mercy Chaplet. But again, this prayer is a prayer taught by Jesus, no? At madadasal po natin ito sa pamamagitan ng Santo Rosario, no? But we're not changing or hindi po namin pinapalitan yung dasal ng Santo Rosario. This is just an additional devotional prayer na kung saan para naman po ito sa debosyon ng mabadhana ng awa. So, yun po yung Divine Mercy Chaplet. Ayan. And whoever prays for this, even the most hardened sinner, sabi nga ng ating Panginoon, ay bukas ang kalangitan para sa bawat isa. Ayan. Sige po. See, next po is yung 3 o'clock prayer. No? So, this is what we call the hour of great mercy. At sa oras na ito, yun din yung oras ng kamatayan ng Panginoon. At yung oras na ito, nais niya na tayo makiisa sa kanyang kamatayan. Kaya nga po tayo merong oras na pakikiisa sa kanya. No? And this time, sabi ng ating Panginoon, whoever approaches Him during this time, magkaroon na tayo ng panahon na makiisa sa kanya, sa pananalangin ito, ay bubuksan niya po ang kalangitan ng karagatan ng awa para sa atin. And I'm sure kabisado niyo po ito. No? You can pray this every 3 o'clock of the afternoon po. No? And after po nung pwede nyo na rin po isabay yung chaplet ng Divine Mercy. At least daily po makapagdasal po kayo. No? And pray for your for whatever you ask from the Lord, no? With this office at sa mga workers nyo rin po. And next po is of course, pang-apat, kapistahan or the Feast of the Divine Mercy. This celebration held the next Sunday after the Easter Sunday. Kasi wala po siyang definite day kung kailan siya magpo-fall, unlike Christmas, di ba? That is December 25. Pero ito po, ang ating pattern, no, is when the Easter Sunday arrived, no, yung the following Sunday would be the Divine Mercy Sunday. So, parang linggo ng palaspas, linggo ng pagkabuhay, automatic the third Sunday would be the Divine Mercy Sunday. And promise of the Lord during this day, no, whoever asks or approach Him in His mercy, will receive the ocean graces of mercy. And especially po kapag ginawa natin yung dalawang kondisyon ni Lord during this day. Ano yung kondisyon ni Lord? Sa araw na ito, tayo po ay makapagsimba. Of course, na simba, kailangan may komunyon. Yan. So, pangalawa po, na kondisyon ni Lord, we took the sacrament of confession. So, dalawa po ito. The Eucharist and the confession. And Jesus said, whoever did this during this day, tayo po ay makakatanggap ng tinatawag na plenary indulgence. And what is plenary indulgence? Simple lang po iyon. Ang plenary indulgence na ibinibigay sa atin ng Panginoon during this day is the forgiveness of our sins. Of course, because we confess.
Pero para sa akin po, as a propagator, ito yung lagi kong pinangahawakan. Yung complete forgiveness of all the punishments in my entire life. Kasi, syempre po, mahirap ang buhay. Amen? At ang dahilan kung bakit mahirap ang buhay ay dahil sa aking mga kasalanan. Amen. Pag tayo nabubuhay sa kasalanan, tayo ay naghihirap. Because that is our punishment from what we have done. Pero, if we always avail the mercy of the Lord, especially the sacraments He's asking for us to do, tinatanggal po ng Panginoon lahat ng panihirap. And I believe with this, and I saw naman how God changes my life from darkness to happiness, diba? From poverty, na talagang halos walang-wala kami day by every day. And now, God was already blesses us. No, not just only me, but my entire family too. So, talagang tinatanggal ng Panginoon yung mga punishment natin dito sa lupa. At bibigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiyang pangako. Amen. And this Feast of Mercy, meron siyang preparation po, which is the novena. Yun po yung hawak ng booklet. Yan po yung novena. It start at during Good Friday at sa simbahan lang po yung ginagawa. Kasi wala naman po mga pasok during this day, di ba? In commemoration with the Passion of the Lord. So, Good Friday po mag-i-start and then 9 days po yan from Good Friday. Magtatapos po siya ng next week Saturday. Yun. So, and ang promise ni Lord for this preparation, bago mag-feast, that if we have prayers, especially prayer intentions, katulad po ng ibang mga ginagawa ng mga kapatid natin, kunwari yung business nila masyadong matumal, yung iba po, nanunubina talaga kahit na hindi siya kapistahan. Bakit? Because the promise of the Lord, He will grant every possible graces for those who took this novena or who prayed this novena. And similar promises din naman sa iba't ibang devotion, di ba? Kapag tayo nagno-novena sa mahal na Birhen, di ba? At sa mga iba't ibang mga saints, no? So, ito naman po is another devotion which help us to receive the graces we're asking from the Lord. Ayan. And the last po is this, the proclamation of God's mercy. Or sa Tagalog po, ang pagpapalaganap ng awa ng Diyos. Ito pong ginagawa namin when we are here is actually a propagation of the Divine Mercy. We proclaim the Divine Mercy in every home, offices, in every home, in every establishment. That is proclamation of God's mercy. And kayo rin po, you can also be a propagator. Kasi hindi naman po limit sa ganitong ginagawa lang namin ng pagiging propagator. You can be a propagator for your family by sharing what you have heard today to them, and teaching them what you have taught today to them. Ganun po siya. And siguro po, mas maganda kung matutulungan nyo rin po kami na ma-reach out yung mga iba't ibang opisina. Since we are in the field of this, baka po meron kayong mai-refer din sa amin na pwede pong pagsundan ng imahing ito. Or pwede po mga branches ninyo, kahit po saan lugar, kahit hindi po dito sa Pasig, basta willing po silang tumanggap, pupuntahan po natin at ililipat natin yung image. Of course, help us na lang din po. You can coordinate with Sister Loida and sa isa pa po niyang kasama, Sister Oma, in case po. Kung meron po kayong referral, pero sana po meron, para po magtuloy-tuloy po kami makapag-ikot sa mga opisina rin po, katulad po nito. And po, the promise of this, if we did this throughout our life, anong pangako ng ating Panginoon? He will, ang sabi niya sa atin, He will shield us throughout our life. Kakalingain tayo ng ating Panginoon sa buong buhay natin. So, paano ba mag-ingat ang Panginoon? Simple lang po. Kahit tayo po, karamihan dati sa atin dito, mga magulang, may mga anak. Diba? Paano ba natin alagaan ang ating mga anak? So, kung paano niyo po naiisip yung bagay na iyon, more than that, what God can do for us. Ayan. And, of course, at the hour of our death, sabi ni Lord, He will not be a judge for us, but a merciful Savior. 160 by Ayan. 80? Sige po. So, yun lang po, sis. Maraming salamat po sa pakikinig. And sana po may napulot po kayo sa amin. By the way po, today we're going to teach you how to pray the chaplet of the Divine Mercy. May guide naman po siya dito. So, if in case na makalimutan ninyo, at least nandito naman po yung mga guide.